Isang simpleng Filipino toothpaste brand ang humamon sa dalawang global giants na Colgate at Close Up. At sa loob ng mahigit 35 years, hindi sila matalo-talo. Paano nangyari yun? Sa video na to, alamin natin ang kwento ng Happy, ang humble beginnings, ang pagkalugi, hanggang sa tagumpay, at sa isang nakakamanghang misyon na mas malaki pa sa negosyo. The man behind Happy. Si Cecilio Kwok Pedro ay pinanganak noong 1953 sa Pasay City mula sa isang pamilyang hardworking. Ang kanyang ama ay may ilang negosyo, kabilang ng pag-trade ng lumber at pag-import ng birch tree milk, habang ang kanyang ina naman ay isang nurse. Hindi man sila lumaking sobrang hirap, pero maaga niyang natutunan ang importansya ng pagiging masipag at madiskarte. Bata pa lang si Cecilio, sinasama na siya ng kanyang ama sa negosyo. Tuwing bakasyon, gumigising siya ng alas 4 ng umaga. Naghahanda para magbukas ng tindahan ng alas 6 at nagtatrabaho hanggang alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Sabado. At noong grade school ay nagbenta rin siya ng ballpen sa kanyang mga kaklase. Doon pa lang malinaw na, sa murang edad may negosyante ng nabubuo. Pero ang hindi alam ng marami, bago naging Happy ang pangalan na kilala natin ngayon, ilang beses muna siyang nabigo. At ang mga pagkakabigong yun, muntik nang tumapos sa mga pangarap niya. Humble beginnings and early failures. Fast forward sa 1975, nagtayo si Cecilio ng isang hardware store kasama ang kanyang kaklase. Tumagal ito ng ilang taon pero nalugi rin. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Noong 1978, nangutang siya ng puhunan sa kanyang ama at nagtayo ng aluminum container business. Dito na dumating ang unang malaking break ng buhay niya. Naging major supplier sila ng aluminum collapsible toothpaste tubes para sa Colgate at Unilever. Mula isang makina, lumaki ang operasyon. Umabot pa sa milyon-milyong toothpaste tubes kada buwan ang kanilang produksyon. Sa wakas, nagbunga din ang pagsusumikap. Pero ang mga ngiti at tagumpay na yon ay hindi pala pangmatagalan. The Big Collapse. Noong 1985, biglang nagdesisyon ang mga multinational companies na lumipat sa plastic laminated toothpaste tubes. Kaya hindi na kailangan ang aluminum tubes. Tinanong ni Cecilio ang mga kliyente niya, "Anong gagawin ko sa mga tubo ko? Ang dami-dami nito." Pero desidido na ang mga kumpanya. Wala na silang magagawa kahit magmakaawa pa siya. Kaya sa loob ng isang iglap, mula milyon-milyon kada buwan, ito ay naging zero overnight. Napilitan siyang magsara. Naiwan sa kanya ang milyong aluminum tubes, mamahaling machines at isang negosyo na wala nang bumibili. Pagkatapos ng 8 taong tagumpay, bumalik siya ulit sa wala. Dito na siya pinanghinaan ng loob. Kaya nagdasal si Cecilio Pedro, humingi ng gabay kung anong susunod niyang gagawin sa buhay. Naalala niya ang kwento ng isang batang mahirap na si William, pero may matinding pananampalataya sa Diyos. Isang batang tinuruan ng kanyang ina na tumulong sa simbahan kahit kapos sa pera. Kalaunan, napunta si William sa Amerika. Nagtrabaho sa isang soap company. At dahil sa sipag, diskarte at pananampalataya, nakapagpatayo rin ng matagumpay na negosyo. Ang batang iyon ay si William Colgate, ang founder ng Colgate. Hindi lang basta negosyante, kundi kilalang philanthropist na malaki ang naitulong sa mga nangangailangan. Na-realize ni Cecilio, baka ito rin ang kailangan kong gawin. Hindi lang negosyo, kundi negosyo na may misyon. Negosyong makakatulong sa maraming Pilipino, lalo na sa mga persons with disabilities. At magbibigay saysay sa milyon-milyong aluminum tubes na naiwan mula sa dati niyang kumpanya. Kaya matapos ang 3 taon na sarado ang negosyo, nagpunta siya sa Japan para pag-aralan kung paano gumawa ng toothpaste.
Hindi ito naging madali. Maraming trial and error, maraming failed formulas. Hanggang sa dumating ang araw na nasabi niya, ito na yun. At dito na nga magsisimula ang malaking pagbabago sa buhay niya. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo laging updated sa ganitong content, like and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Happy Story. Noong 1988, tuluyan nang naitayo ang Lamoyan Corporation, ang kumpanyang lilikha sa Happy Toothpaste. Ang pangalan ng Lamoyan ay hango sa pangalan ng kanyang lola, Lamoyan, ang kauna-unahang Kristiyano sa kanilang pamilya. Simple lang ang umpisa nila sa Lamoyan. Mas mababa sa 20 empleyado, maliit na operasyon at walang flashy na opisina. At may pagkakataong halos lahat tinatrabaho na ni Cecilio para makatipid. Pero paano ba naging happy ang Happy Toothpaste? Una niyang naisip na pangalanan ito ng Smile. Logical naman, kapag nagsipilyo ka, may times mapapangiti ka. Pero may problema. Registered na ang pangalan na ito. So hindi na pwede. Kaya imbes na Smile, bakit hindi na lang Happy? At para maging unique, binago niya ang spelling. Kaya naging H-A-P-E-E. Simple, madaling tandaan at tunog masaya. Pero may isang napakalaking problema na muntik nang pumatay sa Happy bago pa man ito makilala. At dito na magsisimula ang pinakamahirap na laban ng Happy. Paano nilabanan ng Happy ang higanteng kumpanya tulad ng Colgate? Kung isipin mo, parang sa lahat ng aspeto, talo ang Happy. Mas sikat ang Colgate, mas trusted ng tao, mas malaki ang budget, at mas malawak ang distribution. Sa Pilipinas nga, kapag bibili ka sa tindahan, maririnig mo pa, pabili po ng Colgate yung close up. Ganon kalakas ang brand recall nila. At hindi lang branding ang problema. Saan magbibenta ang Happy? Puno na ng Colgate ang groceries at malls. Strategy number 1, presyo. Alam ni Cecilio Pedro na hindi niya kayang talunin ang Colgate sa ads. Kaya presyo ang pinili niyang laban. Dahil may natira pa siyang milyong aluminum tubes, kanyang ibentang Happy sa halos kalahati ng presyo nang hindi sinasakripisyo ang kalidad. At sinong unang naging customers ng Happy? Yung mga dating clients ng tatay niya mula sa old Birch Tree business. Strategy number 2, diskarte sa marketing. Siyempre, talo pa rin sila sa marketing spend ng mga multinational companies. Kaya imbes na makipagsabayan, dumiskarte siya. Lumapit ang Lamoyan sa Philippine Olympic Committee at naging sponsor ng 1988 Philippine Olympic Team sa Korea. Kaya biglang nagkaroon ng national exposure ang Happy. Hindi nagtagal, kinuha rin nilang bilang endorser ang rising star noon na si Rufa Gutierrez. Mukhang panalo na, di ba? Pero hindi pa rin smooth sailing. Sa kabila nito, hindi pa rin kumikita ang kumpanya. Sa katunayan, ang Lamoyan Corporation ay break-even o lugi pa sa unang 5 taon. Dito pumasok ang isang desisyong tuluyang nagpabago sa kumpanya. Ang breakthrough. Nagsimulang lumakas ang kita ng Lamoyan nang pasukin nila ang children's toothpaste market. Iba't ibang flavors, cookies and cream, strawberry at iba pa. Partnerships with sikat na cartoon characters. Mas kaya-aya sa bata. At higit sa lahat, sila rin ang isa sa mga unang nagpakilala ng twin pack sachet toothpaste na kayang bilhin sa sari-sari store. Continued success of Lamoyan Corporation. Sa mga sumunod na taon, tuloy-tuloy ang pag-angat ng Lamoyan Corporation. Marami silang hinakot na local at international awards. At noong 2004, nagdesisyon ng kumpanya na lumabas ng Pilipinas. Nag-expand sila sa mga kalapit na bansa tulad ng China, Vietnam, Indonesia at iba pa. Sa kasalukuyan, makikita na rin ang mga produkto ng Lamoyan sa mga bansang may maraming Pilipino tulad ng sa Middle East, Europe at United States. Hindi na lang din Happy ang hawak nila. Kasama rin dito ang Kutita, Gamtech, Das Dishwashing, Lice Alice, Yoda Dog Shampoo,
alcohol, sabon, at iba pang consumer products. At noong 2024, pumasok na rin sila sa makeup at skincare products. Pero sa kabila ng mga tagumpay na ito, hindi lang yan ang dahilan kung bakit hindi sila matalo-talo. May mas malalim pang dahilan. Mission over money. Para kay Dr. Cecilio Pedro, na kilalang reliyoso at matulungin, hindi lang pera ang sukatan ng tagumpay. Bukod sa pagbibigay ng donasyon sa mga nangangailangan, malapit talaga ang puso niya sa deaf at mute community. Siya rin ay naging chairman ng Deaf Inc., isang non-profit organization na nagbibigay ng libreng edukasyon hanggang college, kasama ang skills training na nakabatay sa Christian principles at values. Hindi lang ito sa isang lugar. Nakapagpatayo sila ng mga baryo, schools, sa iba't ibang bahagi ng bansa at tumutulong para magkaroon ng trabaho ang mga deaf at mute. Sa katunayan, mahigit 30% ng workforce ng Lamoyan Corporation ay deaf and mute. Dahil dito, required din ng ibang employees na matuto ng sign language para tunay na inklusibo ang trabaho at komunikasyon sa loob ng kumpanya. Dito mo maintindihan kung bakit hindi basta-basta natatalo ang Lamoyan. Hindi lang sila nagbebenta ng toothpaste, nagbibigay din sila ng oportunidad sa mga taong nangangailangan nito. Hindi lang kita ang hinahabol, may mas malalim na dahilan kung bakit sila patuloy na lumalaban. Ang kwento ni Dr. Cecilio Pedro ay patunay na hindi hadlang ang pagkalugi, kakulangan o pagiging maliit sa umpisa. Sa tamang diskarte, sipag at malinaw na prinsipyo, posibleng umasenso nang hindi tinatapakan ang ibang tao. At higit sa lahat, pinapakita ng kwento niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kita, kundi sa halagang na ibabalik mo sa kapwa. Bago tayo magtapos, iwanan ko kayo ng isa sa mga powerful quote ni Dr. Cecilio Pedro. Success is not measured by the amount of money I make or the amount of contribution I make in this world, but instead, it is the amount of help and the amount of difference I make in this world for the glory of God. That, for me, is the ultimate success. Kung gusto pang malaman ang mga aral sa negosyo at sa buhay mula sa founder ng Jollibee, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.